Share ko lang tong panibagong content natin, tong how to wire a photocell. Marami nagtatanong kung paano i-wire to sa mga bago pa lang naka-experience kung paano mag-wire ng photocell using a contactor, then a selector switch with a auto manual. Then explain ko rin bakit gumamit tayo ng magnetic contactor dito saka ng mga selector switch. So karaniwan minsan kapag bibili ka nito, kung konting ilaw lang naman yung online mo dito, hindi na kailangan ng mga magnetic contactor sa selector switch. So kung direct lang mo siya i-wire, pwede naman din yun. Depende sa ampacity ng yung nabiling photocell. Mamaya explain natin yan one by one. And then ito yung sample controller na magiging output natin since meron tayong selector switch na auto manual, then meron din siyang off position. Then ito yung circuit breaker. Utilize lang yung circuit breaker na 3-pole, pero ang magiging supply natin dito is single phase na 230 volt supply. This is the magnetic contactor, then the terminal block going to the photocell. So panoorin natin yung naging simulation namin during the assembly of that controller. So di muna namin siya in-assemble ng ganyan. Simulate lang muna natin. Ano mo muna? Off mo muna. Gitna lang, gitna. Gayon mo. Neutral mo muna, neutral. Ilan yung breaker? Sige, nako na. Manual. Manual muna, manual. Ayan, manual. Off. Gitna lang. Off. Sira photo. Ayan na. Ano na? Sa sensor na tayo. Sensor. Sa photocell. Takpan mo ang bump cap. Ayan, takpan lang muna. Yun. Ayos na. Kaya nga ito. Yun. Ayun yung naging simulation. Then, after nun, ayan, nagkaroon tayo ng controller na ganyan. Paliwanag ko paano siya wiring. So, una, what is LDR muna? Definition muna tayo. Yung nagpapatrigger. So, meron tayong tinatawag na LDR o a light dependent resistor, also known as the LDR. Photoresistor, photoconductor o a photocell is a resistor whose resistance increases or decreases depending the amount of light intensity. So ito yung pinaka-sensor niya. Halimbawa, nagkabit tayo ng gumawa tayo ng street light, then naglagay tayo ng photocell. Ito yung magse-sense ng light intensity. Mare, pagka umaga, di pa sisindi yung mga ilaw mo. Then pagsapit ng gabi, automatic sisindi na siya through a photocell. So tumataas yung resistance ng photocell kapag madilim na. So gagana na siya kapag madilim na. Tas bababa na yung resistance ng photocell pagkadating ng pagkamaraw na. So mamamatay ko sa yung ilaw. So number 1 application ito sa mga street light. Then ito nga yung uses niya. So light dependent resistor have many uses. Many of the uses have to do with objects that have to work in a certain levels of light. Some of the uses of LDR are in photographic light meters, street lights, and various alarms, like burglar alarms, re-alarms, and smoke alarms. So dito sa picture makikita nyo may street light dyan. Ayan. Number 1 na gamit niyang photocell. So ito ginawa natin tong control diagram saka power circuit ng photocell kung paano siya wiring. So ang application nito street lights. Let's say na this one, ito yung tatlo nating na street lights. Sample, this is a 120 watts na street lights. Then this is the magnetic contactor, the breaker, the photocell, the selector switch, and then the contactor. Then kung bibili kayo sa
selected na, halimbawa sa Amazon, makikita nyo to, ganitong sirkito niya. So ito kapag ka direct, wala kang gagamit na contactor saka selector switch, kapag ka direct na i-wire mo siya, kung gusto mong automatic mamatay itong ilaw pagkasapit ng umaga, din pagkasapit ng gabi, usa siyang bubukas. So meron siyang brown connected sa phase, then neutral line, then red line going to the output na dito sa ilaw siya nakatap. Ganyan lang yung connection niya. So ito, ibig sabihin, antimano, yung photocell na to, siya nagbigay ng supply dito sa ilaw para gumana. O mangyari, lalagyan natin siya ng contactor. Kasi nga, bakit tayo maglalagay ng contactor? Halimbawa nga, madaming ilaw yung kokontrolin. Halimbawa, ang photocell mo, halimbawa, 6 amperes lang yung kaya niya. And then, ang dami mong ilaw. Kapag kinumpit mo, halimbawa, lumagpas, mabot ng mga nasa 10 amperes yung ilaw. So, kapag ginamitan mo lang ng isang photocell yun, masisira, panigurado yung photocell mo kasi di niya kaya. Ang gagawin mo ngayon, maglagay ka ngayon ng contactor na kaya yung mga ilaw na yun. So, ang mangyari, yung photocell mo na lang yung magpapagana sa contactor. Itatap mo ngayon yan dito sa coil ng contactor sa A1, A2. Yung photocell siya ay magpapatrigger dito sa contactor para mag-close. So, ganito yung naging wiring natin. So, naglagay rin tayo ng selector switch. Bakit? Kasi halimbawa, pag nag-malfunction tong photocell, pwede mo siyang manualin mo siyang bubuhayin yung mga ilaw. So, ganito yung wiring niya. From circuit breaker, meron tayong 230 volt supply line. Then, yung line 1 ng circuit breaker, tumap dito sa common ng selector switch. Then, yung line 2 ng circuit breaker, tumap siya dito sa color blue ng photocell. Then, yung sa auto, tumap siya sa brown. Then yung red, tumap sa coil ng contactor. Then yung another, yung blue ulit, tumap dito sa A2 ng contactor. Kasi nga tong blue sa red yung pinaka-supply niyan. Siya magpa-trigger sa contactor na mag-close, na pumasok siya kaagad. Kapag ka, okay na. Kapag ka gabi, yan, automatic iilaw na yan. So mapapansin nyo, kapag ka naka-auto, siya magbibigay ng trigger dito sa contactor. Magko-close to, then papasok dito sa ilaw. So ganyan sa control diagram natin. Then pagkadating dito naman sa power circuit, ginamit lang yung magnetic contactor, ginamit lang dalawa kasi nga single phase lang tayo. Pwede ka rin gumamit ng 1-3 o 1-2. Dito ginamit is 1-2. So tinap dito power circuit sa ibabaw ng contactor. And then dito sa pinakailalim ng contactor, diyan na nga yung line 1 ng ilaw, then line 2 ng ilaw doon sa pangalawang contactor sa ilalim. So, ganyan siya yung power circuit sa control diagram ng contactor. Ayan, standard yan kahit saan. Minsan, may nabibiling mga ganito, photocell na iba yung kulay, hindi brown. Minsan, white yan. Ito, brown yung kulay niya kasi kaya nilagay ko dyan color brown. Mapansin nyo dito, line niya brown, then blue saka red. Ito load. Example, ito rekta to, ilaw yung papailawin niya kagad. Wala nang contactor na ginamit. Ito yung nasa, ito. Ayan. Ito, gumamit tayo ng contactor para kaya niya. Para hindi masira yung photocell. Kaya gumamit tayo ng magnetic contactor na merong auto manual. Ayan ang purpose niya. Kaya yung circuit niya. And then, sa correct installation, dapat ganito. Ayan, yung check. Sa ibabaw siya dapat. Hindi dapat siya masisinagan. Siyempre, common sense naman din to eh. Kung nilagay mo dyan, pagka nag-trigger, di nailawan din yung photocell mo, di mamamatay ulit yung ilaw mo. Ilaw. Maraming salamat. Subscribe kayo sa channel ko. Maraming salamat sa support. Have a nice day. Thank you.